Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo at magbigay ng malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yung palakpak po na para sa Panginoon, yung palakpak na kaya nating ibigay sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Nararapat lamang, Panginoon, ibigay namin ang papurit, pasasalamat sa iyo, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa patuloy, Lord God, na pagsama mo sa amin, Panginoon, sa anumang panahon, sitwasyon, Lord God. Tunay, Panginoon, na ika'y tapat sa aming mga buhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Pwede po ba tayong umikot? Kamayan ng bawat isa. Hallelujah. Sige po, ikot po tayo. Bigay tayo ng blessing sa bawat isa. Kapatid, alam mo bang pinagpala ka sa umagang ito? Kapatid, alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Hallelujah, kapatid. Hallelujah. Ikaw ay pinagtagumpay ng Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Lord, you are here. Yes, Lord, naniniwala kami, Panginoon. Nakasama ka namin, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Oh, hallelujah! We worship you, Jesus. We acknowledge your presence, Lord. Truly, Lord, na without you, we are nothing, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, kami nagpapakumbaba, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength, and God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength and God is the strength. Hallelujah. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Amen, Lord. Thank you, Jesus. What God in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Ooh, my heart and my soul. Many times, Lord, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. God is the strength. Kay sarap isipin na ang Panginoon ay siyang ating kalakasan. Yes, Lord. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, Lord, you are our strength. God is the strength.
There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. Come on, church. I will praise you with all of my life. My life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My strength is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength, my hope is in you, Lord. In you, it's in. Come on, church. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. My Lord. Hallelujah. God is the strength. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming kalakasan at patuloy na nagbibigay kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Tunay, Panginoon. Hallelujah. Na nararapat ka lamang pagpurihan, pasalamatan sa ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you for this love.
Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail these days. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy, Lord, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Yes, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, in love you came, and gave amazing grace. Yes, Lord, thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Come on, church. Worthy is the Lamb. You seated on the throne. We crown you now with many crowns. Oh, you reign victorious. He's high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the God, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, church, sabihin natin sa Panginoon. Oh, we crown you, Lord. We crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, high and lifted up. Oh, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is
name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name go, is the highest. Your name, Jesus, the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. You are holy forever, Jesus. Hallelujah, Lord. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name. Oh, come on, church. Isigaw natin sa Panginoon. Hallelujah. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name is Jesus. Above them all, your name is the highest. Come on, this is a declaration. How God is the highest. How God great. Hallelujah. Yes, Lord. All thrones and dominions, all power and position. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy. You are lifted high, Lord. Yes, Jesus. Kasama namin, Panginoon, ang libo-libong anghel na umaawit, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. To the King of Kings, holy, you will always be. Holy forever. People sing, holy to the King of Kings.
King of Kings. Holy, you will always be holy, Lord. Yes, Jesus. Salamat sa iyong kabanalan, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Lord, pero ginawa mo kaming karapat-dapat dahil sa ginawa ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong unconditional love, Panginoon. Hindi mo kami nakikita kung sino kami, Panginoon. Nakikita mo sa aming mga buhay kung ano ang ginawa ni Jesus para sa amin. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na di kayang pantayan ng tao, Panginoon. Pag-ibig na hindi nagbabago. Hallelujah, Jesus. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Nakikita mo, Lord, kung gaano ka namin kailangan, kung gaano ka namin hinahanap-hanap, kung gaano ka namin, Lord, kailangan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, narinig mo, Panginoon, ang aming mga tinig. Sigaw, Lord God, na ikaw tinataas namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sigaw, Lord God, na kami patuloy na nagtatagumpay dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah, Lord. Come on, church. Come on, sabihin natin sa Panginoon kung gaano siya kabuti. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be. Holy forever. Thank you, Jesus. You will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas, Panginoon. Hallelujah. Pinakamataas sa papuri pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, sa nag-iisa mo lamang pong makapangyarihang pangalan
nag-iisang makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Manatili po tayong nakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga awit o Psalm chapter 19 verses 1 to 6. Verse 1. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Verse 3. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumagawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Verse 5. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Verse 6, sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Lumipat po tayo sa Psalm chapter 8 verses 3 to 4. Chapter 8 verses 3 to 4. Verse 3, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. That was a powerful praise and worship. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa ating mga musicians, sa ating mga song leaders. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Napakaganda po ng tawag dito yung talatang yun. Ano po? My heart and my strength. Tama ba yun? Many times may fail, but God is the strength of my life. Ano po? Isang katotohanan that will always prevail. God is the strength of my life. Ang Diyos ang lakas ng ating buhay. Ano po? Kung ang lakas natin ay nakasalalay sa kapwa natin tao, it's a fake strength. Kasi tulad ko po, kung ang lakas ng aking puso, ang lakas ng aking kalooban, ay nakasalalay lamang sa aking asawa, kay Pastor Alan, kahit nga siya ay buhay pa, maraming pagkakataon na bumabagsak ang aking lakas. E di lalo na kung wala siya. Ngunit salamat dahil tayong lakas. Tayong lahat, we draw our strength from the source of strength, which is God. Amen? Purihin po ang Panginoong Diyos. Ngayong umaga po ay tayo po ay magkakaroon na po ng transition o pagbabago. Na po, paglilipat ng ating tema mula po sa Christ-like compassion, tutungo tayo ngayon sa Christ-like strength and power. Ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung title, God's Power and Strength in Creation and Man. Ang kapangyarihan, ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilikha at sa tao. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, muli amin pong pinagkakatiwala, Lord,
ang pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa inyong Santong Espiritu. Patuloy mo kaming puspusin, Panginoon, ng Santong Espiritu at i-focus ang aming mga pandinig, Panginoong Diyos, sa inyong mga salita. At alam namin, Panginoon, na mayroon kang mabuting gagawin at mabuting kapahayagan sa bawat isa na patuloy na magre-renew, Panginoon, ng aming mga pananaw at aming lakas patungo sa pagiging lalo pang malapit sa inyo. Salamat po in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang istorya po ng paglikha o ng creation ay nagpapahayag hindi lamang ng kung paanong nagkaroon ng kalawakan, but more importantly, it unveils. Ito po ay unveil. Naglatag. Tama ba yun? It unveils the character and nature of God as all-powerful. Purihin ang Panginoon, ang kanya pong paglikha ay intentional. Ibig sabihin, something that was done on purpose. Nung linikha ng Diyos ang mundo, ito po ay hindi lang basta magkaroon ng istorya o paglilikha, kundi po ito ay may layunin. It was planned by God or deliberately, knowingly, kusa niya po itong ginawa and personally involved in His creation. Pag sinabi po nating nilikha, dumadating ba sa isip ninyo yung kalawakan? Pwede ba natin ipakita yon, mga kapatid? Have you considered the universe that God has made? Yan po yung tinatawag natin na Milky Way. Mayroon pa bang ibang Pag kayo po ay sa inyong Google, pag inyo pong yung iba pang mga planeta na nakapalibot sa kalawakan sa araw, At isa po diyan yung mundo, the planet Earth or the life planet. Yan. At ang billions and trillions of the stars, sa kalawakan, mga kapatid. Akala natin parang mga lang yan, parang mga alikabok o parang mga debris, Pero yan ay mga napakaraming hindi mabilang na bituin sa kalawakan, mga kapatid. At yan po ay nilikha, hindi lang basta nilikha ng walang layunin, kundi iyan ay may layunin. At iyan ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sa ating pong sa paglikha ng Diyos ng mundo o pati ng kalawakan. Yung salita doon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created. Itong mga salita ito ay mga salita na naghahanda ng entablado. Entablado hindi lamang para isaysay ang kanyang paglikha, kundi bigyan tayo ng kaunawaan kung sino ang Diyos at kung paano siyang gumawa o lumikha. Tulad ng mga artist, lalo na po yung mga pintor, pintor din ba? Yung mga nagdo-drawing, yung gumagawa ng mga canvas, sila Manalastas, sino pa ba yung mga well-known na mga painter, They always signed under their masterpiece. Ando doon po yung kanilang signature. Kung makikita po ninyo, yan po ay meron pong parang reel sa Facebook yung minsan nang nandyan si Divine, meron siyang pinapanood yung Berlin, yung nagnakaw sila. Tapos yung
Oo nga, hindi ko... Basta, sabi ko, ay, ganyan pala yan. Yung kanyang kayamanan na tinago niya underground, ando doon po yung mga collection ng mga paintings na worth of millions of dollars, 100 millions of, o thousands of millions of dollars ang halaga. Ganun pala yun, ano? Akala natin ganun-ganun lang, no? Alam ko po marami sa atin na hindi natin lubos na nauunawaan yung kung gaano kahalaga yung mga ipinipinta nilang yan. Para bang sa nilikha ng Diyos, ganun din tayo. Wala tayong lubos na pagkaunawa sa nilikha ng Diyos. Pero kung titingnan po natin sa lahat ng nilikha ng Diyos, iniiwan po niya yung kanyang signature. God has left His signature on every aspect of His creation, revealing His character through what He has made. Di ba? Kung titingnan po natin, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, halimbawa yung pagputok ng pinatubo, ano ang iniwan nito? Yung pinaka-signature nito na makikita natin kapag tayo ay nag-travel sa papuntang norte, makikita natin doon pa lang sa paglagpas ng Pampanga, no, Tarlac, makikita natin yung iniwan nito. Tanda ng pagputok ng pinatubo yung lahar. Tapos kung kakaliwa ka, papunta ng Porac, ganun, madadaanan mo yung simbahan doon na nalubog. Cross na lang ang naiwan na makita. Yun ang signature ng pinatubo na kanyang iniwan. So, ganun po ang paglikha ng Panginoon. He left His signature on every aspect of creation. Yung, halimbawa, pag-ulan, halimbawa, itong summer, tapos dumating na yung tag-ulan, ano ang iniiwan ng tag-ulan sa inyo, mga kapatid? No? Kung titingnan natin, lalabas tayo, nung nakaraan, makita natin yung mga bundok dyan, yung dyan sa may Angono, no? Kita natin, nagbabrown na. Wala na yung kulay green, no po? Kasi nga dumaan yung summer. Pero yung ulan, nung umulan, makita natin, paglabas natin, parang ang sigla, parang nakangiti, parang, alam nyo yon, no? Fresh. At makita natin parang buhay na buhay ulit yung mga dahon, yung mga puno. Kahit yung mga damo, makikita natin. Ganyan po ang mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos sa bawat bagay na kanyang nilikha. Makita natin sa paglikha ng Panginoon ang kanyang dalang structure. Ano po? Mula sa kaguluhan. Walang, sabi nga, the earth is void and empty. Walang laman ang mundo. Malaking pagsabing chaos. Walang order. At dumating ang Panginoon, mula sa kadiliman ay nagkaroon ng liwanag. Mula sa kawalan ay nagkaroon ng buhay. Nagsalita lang po siya. He speaks and reality shifts to align with His words. Nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng realidad. Napalitan ang lahat ng kaguluhan o lahat ng walang kaayusan sa mundo. At ito po ay umayon sa kung ano ang disenyo na gusto ng Panginoong Diyos. This same God still speaks order into our chaos today. Mga kapatid, kung paanong nagsalita ang Diyos nung likhain niya ang mundo,
nakita niyang walang kaayusan at ang lahat ng bagay mula sa kaguluhan, sa walang kaayusan, ay nagkaroon ng kaayusan. The same God speaks. Ang parehong Diyos na naglikha ng sanlibutan at lang lahat ng bagay sa mundong ito ay patuloy na nagsasalita sa kaguluhan natin ngayon. Whether it is in our personal struggles, family challenges, or life transitions. When we feel overwhelmed by disorder, we can remember that bringing order from chaos is part of His nature. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Tingnan natin kung paano sa kanyang kapangyarihan ay nalikha niya ang lahat ng bagay mula sa kawalan. Nagsalita lang siya at nagkaroon. Nagsalita lang siya at nagkaroon ng kaayusan. Ganon din po hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang kaguluhan sa ngayon, mga kapatid, nagsasalita ang Panginoon. Ano bang mayroong kawalan ng kaayusan sa ating kita po natin sa ating bansa, ang kaguluhan dito lang po sa Pilipinas, sa loob ng Senado. Marami na po ang sabi ng Pangulo, get back to work. Bumalik kayo sa pagtrabaho. God can speak to us through people. He can use sa atin pong personal, sa ating mga kabataan. God can use our parents, para mangusap. Kung merong kaguluhan sa loob ng bahay, pakinggan po natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon upang magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Psalm 119 verse 1 to 4. Kanina po yung binasa ni Precious. Pwede pa ba ano yun? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Dito po ay pinapahayag ng psalmist, The psalmist tells us that the heavens declare the glory of God, reminding us that creation isn't just functional. It's also beautiful and meaningful. Mga kapatid, ang pinapahayag po ng kalawakan, ng kalangitan, tulad kanina, all creation cries, holy. Ano ang pinapahayag kapag gabi ng mga bituin, ng buwan, ng araw? Hindi ba natin naisip na ito ay pagpapahayag na ang Diyos ay makapangyarihan dahil hindi nagbabago. Meron po tayong tinatawag na climate change. Pero sa katotohanan po, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi nagbabago. Mula sa sensitibo na wala lang sa atin kasi yung tinatawag na snowflakes, yung
Alam niyo yung yung ambon na napakapino, no? Mula doon sa napakapinong ulan hanggang minsan parang aratilis na mga patak ng ulan at minsan parang tulo na ng gripo. Tuloy-tuloy na pag-ulan. Ano po? Ang lahat ng yan ay nagpapahayag from delicate structure of a snowflake to the vast expanse of the Milky Way. Creation displays both God's attention to detail and His unlimited power. Detalyado, mga kapatid. Hindi po magulo ang paglikha ng Panginoon sa lahat ng bagay. Walang mga isda na lumilipad sa kalawakan at wala ring mga ibon. Lumalangoy sa kalawakan at mga ibon na lumilipad sa karagatan. Everything is in order. Yung mga makamandag na mga insekto at mga hayop, hindi mo rin sila makikita basta-basta sa kalsada at nakikisalamuha sa mga tao. Di po ba? Napakaayos ng paglikha ng Diyos ng sanlibutan. Ang tao lang ang naggulo ng kanyang trabaho, ng kanyang ginawa. Ang mga ahas sa gubat, pilit na nilalagay dito sa syudad. Ang mga leon na nananahimik doon sa kabundukan ay kinukulong. Ngayong nasa pagbabago, everything is under innovation. Nasa pagbabago. Hindi na po, parang napakarami ng tulong ang pag-unlad ng ating siyensya, ang pag-unlad ng ating mundo para maunawaan natin, at makita natin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Even in our busy lives, these natural wonders serve as daily invitations to pause and recognize God's presence and creativity. Gaano man tayo ka-busy, Itong mga nakakamangha ng mga bagay sa ating kapaligiran ay magsisilbi parang isang imbitasyon para, diba, minsan parang nalulunod na tayo sa napakaraming kaguluhan. Ang isip natin, yung traffic, ang napakaraming ingay. Mga kapatid, kahit saan ka, para bang saan ka tumingin, sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, sa likod. Parang lalong gugulo ang isip natin. Pero kapag tumigil tayo, tumingala tayo, makita natin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Kaya yung iba, they took time to go out of town para pumunta sa dagat o kaya sa ilalim ng kagubatan, sa mapunong lugar. Yung bang libre sa ingay, maririnig mo lang yung agos ng ilog. Maririnig mo lang yung mga huni ng mga kuliglig at mga ibon. Yung iba, parang nag-i-escape sila sa kaguluhan, sa kapaligiran. Pero ang katotohanan, kahit pumunta pa tayo sa mga lugar na para bang hindi pa natirhan,
pansamantala lang din yun, yung katahimikan na yun. Hanggat hindi natin maunawaan. At makita po natin ang presensya ng Panginoon. Makita natin ang kanyang pagiging pagkamalikhain o pagiging mapaglikha. Ma-appreciate natin and we start to worship. We start, yun mga kapatid, we start to thank God dahil nandyan siya sa kanyang mga nilikha. Sa Gospel of John, John the Beloved, 1 John chapter 1 verse 2 to 3. Meron siyang napakahalagang revelation po dito. Yung papel ng Panginoong Jesucristo bilang isang walang hanggang salita. John's Gospel reveals another crucial revelation po. Christ's role as the eternal Word, through whom all things were made. 1 John 1, verse 1 to 3. Na ano ba yan? Hindi ba siya na sinong nasa Ang sabi po diyan sa unang Juan, yan po, that which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we beheld, and hands handled concerning the word of life. Verse 2, and the life was manifested, and we have seen and bear witness, and declare unto you the life, the eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. Verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you also, that ye also may have fellowship with us. Yes, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Itong malalim na katotohanan ay nagkukonekta sa paglikha. Doon sa simulang paglikha ng Diyos. Paglikha ng lahat ng bagay ng may dahilan. Everything was made by Him and for Him. Ang lahat ng bagay ay nilikha niya para sa Kanya. Kung nauunawaan po natin ang mga kapahayagan na ito ni Juan, pwede po itong magbago ng ating pananaw sa mundo, sa ating kapaligiran, at kung ano ang ating papel dito sa mundong ating ginagalawan. Tayo po ay hindi isang, yung tinatawag nila na cosmic accident. Hindi po tayo yung nilikha na kwento ng ating mga ninuno na tayo ay ang unang mga tao ay pumutok sa buho, ano ba tawag nila doon? Yung kawayan, si Malakas at si Maganda, ano po? Yung mga kwento nung tayo ay, ngayon wala na yan no? Pero ako nabutan ko pa yan, yung si Malakas at si Maganda na nabiyak doon sa kawayan. Hindi po tayo ganon. But we were intentionally crafted beings. Tayo ay ginawa and we are made to reflect our Creator's image. Tayo po ay nilikha para ipahayag natin ang naglikha sa ating mga buhay.
Ang ang ah, ang salita po ng Diyos ay nagpapakita na ang Diyos na naglikha sa atin ay hindi lang basta tayong nilikha at He does not just create and step back. Hindi niya tayo nilikha at humakbang siya paatras. No. He remains actively involved in His creation, in sustaining His creation. He maintains the seasons, provides for the animals, and knows when a sparrow falls. Hanggang ngayon ang Diyos ay hindi sa kanyang paglikha. Di ba tayo kung minsan may ginagawa tayo at pagkatapos nito ay iniiwan na lang natin. Hindi ganun po ang Diyos. Hindi po siya irresponsableng manlilikha o hindi siya irresponsableng manlilikha. Hanggang ngayon po, He sustains everything that He created. Ganyan po ang kanyang kapangyarihan. Alam niya kung kailan nalalaglag kumbaga parang nag-expire na ang buhay ng isang ibon, alam ng Diyos kung kailan ito nahuhulog at namamatay. Alam ng Diyos, mga kapatid, parihong detalyadong atensyon ang kanyang pinapaabot sa ating mga buhay. Alam ng Diyos kung paanong alam niya ang bilang ng mga bituin sa kalawakan. He also numbers the hairs on our heads. Have you encountered that verse? Maging ang alam ng Diyos kung ilang hibla ng ating mga buhok ang nalalagas tuwing araw. Tingnan po natin, God's strength versus our strength. Letter A, God is infinitely more powerful than man. Psalm chapter 8, verse 3 and 4. Tingnan po natin at unawain natin ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong ilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Isaiah chapter 40 verse 15 and 17. Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Verse, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Dito po pinapakita na sa harap ng ating manlilikha, makapangyarihang manlilikha, mga kapatid. Ito lang po tayo. Ano po? Kahit sa panahon natin ngayon, sa inyo pong mga pag-aaral, nalalaman natin kung sino yung mga pinakamakapangyarihang bansa, sino yung mga makapangyarihang tao at mga maimpluwensyang mga personalidad. Pero ang sinasabi sa Biblia po, kung ito po ay ihahambing natin sa lakas na meron ang ating Diyos. God is infinitely more powerful than man. Tingnan po natin an honest view of man and his strength. Job chapter 14 verse 1 and 2. Ang sabi mo dyan, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak, namumukadkad, nalalanta at nalalagas. Parang anino, nagdaraan, naglalaho at napaparam.
Mga kapatid, ganyan po ang tao. At ang ating lakas, ganyan lang po. Isaiah 40 verse 6 and 8. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kahapon po ay dinalaw ko po si Nanay Teresa doon sa ospital. Nagkaroon po siya ng, kasi meron po siyang inabot na pinilit niyang abutin. So parang may biglang puk dito po sa kanyang ilalim dito ng kanyang dibdib. At nahirapan po siyang huminga. Ang sabi ni Dodong, habang nandoon kami, ay ando doon po yung realization, patungkol sa buhay ng tao. 'Di ba? Pag sa mall tayo, nakikita natin everybody para bang happy-happy lang ang buhay. Pag nasa kainan, pag sa beach tayo, sa outing tayo, masaya lang, di po ba? Pero pumunta tayo sa ospital. Ibahin natin yung senaryo. Sabi ni Dodong, ang buhay ng tao, maiksi lang. Tulad po ng sinasabi dyan, ano po ang pinapahayag ito sa atin? Na wala tayong ibang dapat kikilalanin, kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ano sabi doon? Ang ating buhay ay parang damo, parang bulaklak, namumukadkad, tapos nalalanta, nalalagas na parang anino, nagdaraan. Ang buhay ng tao parang bulaklak, parang anino, naglalaho at napaparam. God is able to do absolutely anything. Kung ang tao, God's strength versus our strength. Kung iniisip po natin na marami tayong kakayanan, mga kapatid, lalo na po yung mga makapangyarihan, may mga posisyon. Kumpara po natin yan sa lakas ng ating Panginoong Diyos, ay baliwala po yon, mga kapatid. Tingnan po natin, Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. I am the Lord. Is there anything too hard for me? Yun po yung sinasabi dyan. Sabi po ng Matthew chapter 19 verse 26. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. With God, all things, lahat. Sabi dan, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano ba talaga ang ating lakas para magtiwala tayo sa ating sarili at kakayanan? Para makalimutan natin saglit kung ano ang lakas na meron ang ating Diyos. Para hindi natin ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Ang tao, sobrang marupok at kay daling makalimot. Kasi, ang nasa isip natin palagi yung ating sarili, yung ating kakayanan, yung ating magagawa. Pero, kung titingnan natin ang salita ng Diyos,
Sa Diyos lang dapat natin inaasa ang lahat ng bagay. With God, all things are possible. Matthew 28 verse 18. Bakit posible ang lahat sa Panginoong Hesus? Ang sabi po diyan, hindi Matthew 28 verse 18. Hindi po yan. Yung sinasabi doon, all power is given unto me in heaven and on earth. Matthew 28, verse 18. Na po, bakit magagawa ng Panginoong Jesucristo na sabi niya sa kanyang sarili bilang nasa katawang lupa po siya? Ano po, na walang imposible sa kanya, lahat ay kanyang magagawa dahil siya po ay totoong anak ng Diyos. Doon sa Matthew 28, verse 18, ang sinasabi doon that ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa kanya ng Ama. Jesus came to them and spake unto them, saying, all authority, ibang translation, power po, has been given to me in heaven and on earth. Wala pong tao ang pwedeng mag-claim. Pwede siyang magkaroon ng kapangyarihan dito lang po sa mundo, pero hindi niya masasakop ng kanyang posisyon o ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bahagi ng mundo. Limited po ang kapangyarihan ng tao, but sa Diyos po, lahat ng kapangyarihan ay ibinagkaloob na sa Kanya. God has total power over man. Sa Job chapter 12 verse 10, total power over man. Job chapter 12 verse 10, in his hands is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa Kanyang mga kamay. Mga kapatid, palagi kong naririnig kay Pastor Alan, ang buhay po natin, sabi niya, ang issue po ay hindi pahabaan ng buhay. Kung paano natin ginugugol ang ating buhay habang ito po ay pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi sa ating binasa, ang bawat buhay ng tao ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya ito po ay panawagan na araw-araw ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Kung siya ang may hawak ng ating hininga, siya ang nakakaalam ng bilang ng ating mga araw na ilalagi dito sa mundo. Nararapat lamang na sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat ng nasa sa atin. Isaiah chapter 64 verse 8, Gayunman, O Yahweh, Ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at Ikaw ang magpapalayok. Ikaw sa amin humubog. He is the potter, o we are the clay. Siya ang humuhubog sa buhay natin. Mga kapatid, minsan ang palayok bilang ginawa mula sa putik, meron itong tendency na mabasag o mag-crack. Ano po? Kapag tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, kahit minsan, di ba, may mga bagay tayong hinahawakan, pero may mga pagkakataon na yung iniingatan nating bagay na yun ay kahit nasa kamay na natin, nababasag pa. No po?
bilang magpapalayok, ang Panginoon may kapangyarihan para tayo muling buuin. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Kung ano po ang ninanais ng Panginoon sa buhay natin, in the process, ay mabubuo niya ang isang napakagandang tao, no? Kung ano ang ibig ng Panginoon mangyari sa buhay natin. Let us trust in the Lord, not on our strength. Let God strengthen you with His strength. Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Dahil alam niya na ang buhay ay sadyang napakaraming kaguluhan, napakaraming hamon. Sabi ni Pablo, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Mga kapatid, balik po doon sa inawit natin kanina, God is the strength of my soul, of my heart. Siya ang ating kalakasan. Ang kalakasan natin ay galing po. Kayo po, ang lakas nyo ay hindi manggagaling sa akin. O ang lakas ko manggagaling sa inyo. Ang katotohanan niyan, we motivate, we inspire, we encourage one another. But the source of strength, ang totoong pinanggagalingan ng ating lakas ay ang Panginoong Diyos. Unlimited. Hindi po ito nauubos kahit na, halimbawa, 1,000 man tayo dito sa loob ng lugar na ito. Para bang isa-isa lang. Hindi ko kayo kaya lahat. Hindi ko kayo kayang i-accommodate lahat, di po ba? Kaya meron palaging sa mga ayuda o kung ano pa mang mga pinupuntahan natin para mahumingi tayo ng tulong. Palaging merong, ano tawag doon? May limit lang, no? May cut off. Pero sa Diyos po, 24/7, hindi nauubos ang kanyang lakas. Sabi nga, His power or His strength is made perfect in our weaknesses. Lalong lumalakas, lalong napapahayag, lalong nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kahinaan. Tayo po, halimbawa ako, 5 ang aming anak ni Pastor. Kung isa lang ang hihingi ng payo o tulong, parang kaya-kaya pa, pero pag magsabay-sabay na, para ka nang nauupos, mga kapatid. Kaya minsan tinitingnan ko si Pastor Alex, sabi ko, buti pa sila, isa lang yung anak nila. Kung may problema si Grisalie, isang problema lang. Di ba? Pagdami mong anak, 10. Ang 10 yun, kung lahat ay, sabi ni Pastor, kung lahat yan ay nag-Saudi, tapos 10 nagpapadala sa iyo ng ayuda, Brother Ramon, ano? Wow. Pero kung yung 10 yan ay sakit ng ulo, ano po? Kaya, mga kapatid, bilang magulang, ang ating lakas ay ang Panginoon. Amen? Bilang mga leaders, ang ating lakas ay sa Panginoon. Let God strengthen us with His strength. Kasi,
Tulad pa rin ng ating inawit, my heart and my strength many times will fail, but there is one truth that will prevail. God is the strength of my life. Isang katotohanan ang mayani, ang mangingibabaw na ang Diyos ang kalakasan ng bawat isa. Amen po? Psalm 84 verse 5, sabi po doon, blessed is the person or blessed is the man whose strength is in you. Mapalad ang tao na ang kanyang kalakasan ay ang Diyos. Ang sayo umaasay, masasabing mapalad din silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Isaiah chapter 26 verse 4. Ang sabi po diyan, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Sa English po, trust in the Lord. In the Lord is everlasting strength. Psalm 20 verse 7 and 8. Mayroong umaasa sa karawahe, pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sa kapanahunan po ng nila David, sa Old Testament, uso-uso talaga ginagamit sa pandigma, lalo na po kung sa mga mayayamang bansa. They acquire more horses. Bumibili talaga sila, nag-aalaga sila ng maraming kabayo. Dahil iyan ay simbolo ng kapangyarihan at lakas nung unang panahon. At maraming tao. Naalala nyo po, nung ang mga Israelita ay lumabas ng Ehipto, hindi pa sila nakakalayo. Umabot sila doon sa Red Sea. At nakita nila umuusok yung sa likuran dahil po sa napakaraming kabayo at karawahe, chariots, na humahabol sa kanila. At sila po ay parang nanlumo, sobrang natakot at nag-aalala dahil alam nila na ang mga kabayo ng paraon at napakaraming mga karwahe ay hinahabol sila. Pero ang sabi diyan, sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo, mananatiling matatag. Kapag ang kinikilala nating lakas at makapangyarihan ay ang Diyos, ganyan po ang mangyayari sa atin. Mananatili tayong matatag, mga kapatid. Ibig lang sabihin po, sa panahon natin ngayon, wala naman tayong ang mga kabayo ngayon ay ganun pa rin, no? Symbol of strength. 'Di ba? Yung mga cowboys, sila ay nakasakay ng kabayo. Kung ikaw ay nakatira sa isang village na malayo, no? Tapos biglang dumating ang mga nangangabayong mga tao, tapos may baril pang dala, matatakot ka talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, kanina doon sa sa verse 20, chapter 20 verse 7, doon sa verse 7, pakiulit lang po. Yung doon kanina na mayroong umaasa sa karwahe, karwaheng pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Mga kapatid, walang pagkakaiba. Saan ba tayo nagtitiwala? Saan ba na talaga natin isinasandal yung ating pagtitiwala? Di ba talaga sa makapangyarihan lang, no?
yung mga kabataan, madali silang maglagak ng kanilang tiwala at ang kanilang lubos na sinasandalan ng kanilang mga tatay. Yung father image. Kasi alam nila, malakas manuntok, pwedeng manuntok ang tatay nila kapag merong ibang mang-aapi sa kanila. Di ba? Siyempre, hindi magagawa ng nanay yun. Ang nanay kasi iyak na lang yan eh. Pero yung tatay, yun ang kanilang pinagkakatiwalaan. Tayo po mga kapatid sa kapanahunan natin ngayon. Malayo po tayo sa Amerika, malayo po tayo sa Iran, na meron po silang libo-libong mga bomba, mga missiles, at kung ano-ano pang mga sandata. Hindi po natin sila pwedeng panaligan o pagkakatiwalaan. Sa mga bansang tulad natin, na yung ating mga eroplano, paglipad, bumabagsak. Yung mga barko po natin, binubomba, nawawasak. Saan tayo magtitiwala? Yung Senado po natin, nahati na. So saan natin isasandal yung ating pagtitiwala? Wala pong kapangyarihan sa mundong ito na pwedeng magtanggol, pwedeng magligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Ano po, mga kapatid? Sa Diyos lamang, trust in the Lord, not in our own strength. Let God strengthen us with His strength. 2 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Verse 5, kung sa aming sarili lamang wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Amen? Sinasabi ko po, ako ay kulang. O maraming pagkukulang. Ako po ay kumbaga, walang maipagmamalaki. Sabi ko, ang aking pagtayo dito ay sobrang biyaya lang ng Diyos. Ano po, mga kapatid? Ganon din po ang bawat isa sa atin. Maaring talagang meron kayong, di ba, may kanya-kanya tayong strength and weakness. Pero sa kalakasan na yun, kung saan tayo malakas, yan ay kaloob lang ng Diyos na hindi natin pwedeng ipagmayabang kung di yan ay sobrang biyaya ng Panginoon. Kasi the moment we trust on our own strength, doon naman tayo, makita natin doon din tayo babagsak. Philippians 3 verse 3, tayo ay hindi sila. Ang tumanggap ng tunay na yan ba yun? Philippians 3:3, ang tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay pinagmamalaki natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. At hindi tayo umaasa sa mga physical na bagay. Amen. Paulit-ulit lang, ang paalaala ni Pablo. Paalaala kung saan talaga tayo dapat magtiwala at kung saan talaga nanggagaling ang ating lakas. Trust in the Lord, not on our own strength. He can do because He can do what you can't do. Kaya niyang gawin ang hindi natin kayang gawin. Zechariah chapter 4 verse 6. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng mundo, ng hukbo, o sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. At hindi po yan nagbabago hanggang ngayon. Yan pa rin ang pinasasabi ng Diyos.
Anong sabi niya? John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa. Wala akong magagawa. I always remind myself, I cannot do anything apart from God. Dapat kilalanin natin yon. Ibigkasin natin yon. Pahayag natin sa ating mga bibig, Lord, I need you. Sa aking panalangin, sa araw-araw, sinasabi ko, Lord, kailangan po kita. Kailangan ko po kayo, Panginoon. Sa sariling akin, wala akong angking lakas para magtagumpay, kundi sa Diyos lang kasi hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Do what you can, but success depends on God. Do what you can, but success depends on God. Depends on God. Proverbs 21 verse 37. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng mga naroroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at makapangyarihan at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Sabi diyan, huwag kayong matakot sa mga kaaway, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Gawin po natin yung ating magandang relasyon sa isa't isa. Do what you can, but success depends on God. Nehemiah 4 verse 14. Ayan na ba yan? Oo, naulit ko lang. God's power versus our adversary's physical power. God's power, ang kapangyarihan ng Diyos laban sa physical na kapangyarihan ng ating kaaway. Sabi diyan, fleshly might is no match for the power of God. Walang magagawa ang lakas ng meron tayo. It's no match for the power of God. Kahit ano pa pong sabihing lakas o kapangyarihan ng isang tao, wala po yang binatbat sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Ang sabi po ni David, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita. Sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ang mga Filisteo po, araw-araw nilang tinatakot ang mga Israelita. At meron silang yung pangbato nila ay si Goliath. Siyempre, malaki siyang tao, malaki din yung kanyang sibat, malaki yung kanyang tabak. Baka sa kanyang tabak, kapag siya gumanon baka hindi lang isa ang kanyang aabutan, baka 20 kaagad mamamatay, no? Pero ang sabi doon, the fleshly might is no match for the power of God. 2 Chronicles chapter 32 verse 8, nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Sometimes we just need to remind one another. No po?
pagpapaalalahanan tayo. Kung tayo po ay pinuntahan ng ating mga kaibigan o mga kapatiran at humihingi po ng kalakasan, alam po natin yung ating limitasyon. Pero pwede natin silang paalalahanan na ang tunay na kalakasan natin ay mula sa Panginoon. Ano po? Ang sabi diyan, nabuhayan sila ng loob sa pagpapaalala na yon ni Haring Hezekias sa kanila. Isaiah 31 verse 3, hindi Diyos ang mga Ehipsyo, sila'y mga tao rin, karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Pati ang mga tinutulungan nito, sila'y pare-parehong mawawasak. Alalahanin po natin, sabi, curse is the man who trusts in man. Sumpain daw ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Kung ilalagak natin lahat, ang ating pagtitiwala sa kapwa natin, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Because they seem strong, they may seem strong, but their strength has departed. Numbers 14 verse 9, lapit na po. Wag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ito pa rin yung paalaala na po. Jeremiah 46 verse 17, ang paraon ng Ehipto ay tawagin ninyong ang maingay na ugong. Nagsasayang ng panahon. Pero King of Egypt is but a noise. He has passed the time appointed. His time is up. Kumbaga, sa pagdating ni Moses doon, o yung dating kapangyarihan ng Egypt ay nawala na. We are not to fear the power of man. Psalm 118 verse 6. Ang paraon ng Ehipto, 118 verse 6. Yan na pa rin yun. Isaiah 2 verse 22. Cease ye from man, whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted of? Mga kapatid, pinaalalahanan lang tayo ng Diyos na tayo po, sabi doon, ang kanyang hininga ay nasa kanyang ilong. Ibig sabihin, hindi yan extended. Maiksi lang, ganyan lang ka iksi ang ating kakayanan. Yung ating buhay, kung paano tayo mabubuhay. We are not to fear the power of man. God is on your side and you shall win. Dito na po tayo sa God is on your side and you shall win. Deuteronomy chapter 20 verse 1 and 4. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe, sapagkat
Kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sometimes po, sobrang dami ng ating mga hinaharap sa buhay. But remember na mas makapangyarihan ang Diyos at mas marami siyang magagawang maganda sa ating mga buhay. Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin Kanya. Amen? Praise the Lord. God is on your side and you shall win. 1 Samuel chapter 17 verse 47. Or Proverbs, Psalm 108 verse 13. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Ganon din po yung sinasabi sa Romans 8:31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So, purihin po ang Panginoon. Word of assurance. Ano po? Dahil tayo ay pinangakuan ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan, tayo po ay mayroong assurance na sa mga labanan, sa pagharap natin ng mga pagsubok at hamon sa buhay, tayo po ay magtatagumpay. The armies of heaven are on our side. 2 Kings 6:14-17. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Verse 15. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Dalawa lang po yan silang nag-uusap. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Ito po yung mga supernatural na mga kwento sa Old Testament. Ano po? Takot na takot po yung alalay ni Prophet Elias. Dahil nakita niya kung gaanong pinalilibutan sila ng mga kawal, mga kabayo, mga karwahe. Ngunit ang sabi ni Eliseo, mas marami, the armies of heaven are on our side. You become far more powerful than your adversaries. 1 John 4:4, ang sabi po diyan, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at mapagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong mga nasa sanlibutan. The spirit that is within us is powerful than the spirit that is in this world. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba na sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kabatid, ang sabi diyan, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, ang kapangyarihan po natin, hindi po sa kung kanino paman. Ang mga alagad po, they receive power when the Holy Spirit come upon them.
1 Thessalonians chapter 1 verse 5, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Ang sabi po dyan ni Pablo, mga kapatid, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Acts chapter 4, 8, and 13, huling talata po. Ang sabi ni Pedro, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo na mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Ito po yung panahon na nililitis si Pedro. Sumagot si Pedro na verse 8 and 13. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral, nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. So, purihin po ang Diyos. Napakaganda po ng mga talata, puro verses, ang atin pong narinig ngayong umaga, pagpapahayag sa kapangyarihan at lakas ng ating Diyos para makita po natin yung tunay nating kalagayan at 100% tayong umasa at magtiwala sa ating Diyos dahil siya po ang source, siya po ang makapangyarihang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay, manatili, mga kapatid. Kung sa atin lang, ang masasabi natin siguro, ayoko na. Hindi na ako magpapatuloy. Kung sa atin lakas, kasi napapagod tayo kaagad. Ano po? Maging sa sarili ko po, sinasabi ko na hindi po ako titigil. Hindi po ako hihinto dahil napapagod ako. Hihinto ako dahil tapos na ako. Ano po? We will not stop. We will not give up because we are tired, but we will continue. We will not stop because we are tired. We will stop because we have finished. Natapos natin ang takbuhin, iniatas sa atin ng Panginoon. At mga kapatid, pwedeng pakidala dito ng konti, pakiusog yung lamesa. Ito po yung isa sa mga pagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang muling pagkabuhay at yung alaala na iniwan po niya sa atin na dapat nating alalahanin ng madalas, mga kapatid. Itong Holy Communion ay magpapaalala po sa atin. Tingnan po natin. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid na maglilingkod para po sa ating banal na hapunan. Sige, pakibigay na yung mga manatili po tayo sa diwa ng pagsamba. At alalahanin po natin ang kapangyarihang binigay sa atin ng Diyos para magtagumpay tayo sa laban sa mga gawa ng kalaban sa mundong ito, mga kapatid.
Pagbulay-bulayan po natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalaya sa atin, hindi lang po ng mga Israelita o ng mga Hudyo, kundi ang pagpapalaya sa bawat isa sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Tayo po ay kanyang inalis sa kadiliman, sa kaharian ng kadiliman, at tayo po ay kanyang nilipat. He has transferred us to the kingdom of light. Ang kanyang kapangyarihan upang alisin sa atin ang dati nating kasuutang punong-puno ng karumihan. At tayo po ay kanyang sinuutan ng kanyang katuwiran. Mga kapatid, it is the power of the blood of Jesus na tayo po ay hindi tinitingnan ng ating Ama sa ating mga pagkakamali at pagkakasala, kundi tinitingnan niya tayo sa ginawa, sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Naway manariwa sa atin ang tagumpay ng Panginoong Hesus, kung paano po nagtagumpay siya laban sa kamatayan at sa kapangyarihan ng kaaway na matagal na siyang naging Panginoon ng bawat isa sa atin. Meron na po ang lahat. Mga kapatid, iwasan po natin ang mag-usap at hayaan po natin na dito po sa ating hinahawakan, magpapaalala po sa atin sa katawang nawasak ng Panginoong Jesucristo upang ang wasak na buhay ng bawat isa ay muling mabuo, maging makabuluhan at katanggap-tanggap at kagamit-gamit para sa kanyang kapurihan. Hawakan natin ang tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at ipinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat po, Lord. Kung sa aming mga sarili lamang, maaring patuloy pa rin kami sa kasalanan at patuloy na namumuhay sa sumpa ng kapahamakan. Maraming salamat, dakilang Ama, ang tinapay po na nagsisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay pagpapaalala sa amin na ang Panginoong Hesus ay nag-aalay ng kanyang buhay upang ang bawat isa sa amin ay mapalaya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagmamahal at pagtanggap sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa inyong katawan. In Jesus' name, kainin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, hawakan po natin, matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan
na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Lord, salamat po Panginoon sa inyong banal na dugo na siyang nagpatibay ng bagong tipan na ginawa niyo po para sa aming mga tao. Lord, salamat dahil walang babaliwala ng kapangyarihan nito sa aming mga buhay. Salamat Panginoon, there is power in the blood of Jesus. Thank you Lord for your blood that cleanses us from all our sins. Purihin ka, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Worthy Lamb, sit on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Oh Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Dadako na po tayo sa ating pagkakaloob, mga kapatid. Pastora, salamat sa napakandang paalala sa mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa provision mo, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat dahil ang lahat ng ito ay maibabalik namin para sa gawain mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa
mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga kaloob, Panginoon. Patuloy mo po itong pagpalain, Lord. Palaguin mo po ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Ang wala pa pong hanap buhay, alam po namin na kayo rin po, Panginoon, ang magbibigay ng trabaho sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang lahat ng ito ay hindi mawawalan ng saysay, Panginoon. Salamat sa araw na ito, sa na kami naririto upang magpuri, magpasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aming pason, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ooh, oh, oh, oh. Hello? Announcement po, all regards in prayer. Early morning prayer Monday to Saturday, morning prayer every Saturday. Dito po yan sa church mismo, tapos